Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang naging kasing kahulugan ng isang partikular na arketipo. Mga artistam sa sobrang husay gumanap ay tila isinilang para sa mga papel na iyon. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Marisa Delgado, isang aktres na ang muka at presensya ay nagmarka sa kamalayan ng publiko bilang isa sa pinakamahuhusay at pinakaepektibong kontrabida sa pinilakang tabing. Ang kanyang karera, na sumasaklaw mula dekada 60 hanggang sa kasalukuyan, ay hindi lamang kwento ng pag-arte, kundi isang salaysay ng pagiging mapangahas, pag-angkop, at pagtupad sa mga pangarap sa anumang edad. Si Marisa Delgado ay kinilala hindi lamang sa kanyang matapang na karakterisasyon, kundi maging sa kanyang mga personal na tagumpay na lumagpas pa sa hangganan ng showbiz. Siya ang kauna-unahang Filipina na lumabas sa kilalang internasyonal na magasin na Playboy noong 1968. Isang hakbang na nagpakita ng kanyang katapangan sa isang konserbatibong panahon. Higit pa rito, sa edad na 65, pinatunayan niya na walang huli sa pag-abot ng pangarap nang siya ay magtapos ng kolehiyo. Isang inspirasyon sa marami na ang edukasyon ay isang panghabang buhay na paglalakbay. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa isang babaeng hindi natakot humubog ng sariling landas, kapwa sa sining at sa personal na pag-unlad. Pagsibol ng pangarap sa gitna ng ginintuang panahon. Isinilang si Maria Epifania Garcia Bolt noong 1951. May lahing Filipino-Amerikano. Siya ay lumaki sa isang panahong na mamayagpag ang industriya ng pelikulang Pilipino. Nagtapos siya ng sekundaryang pag-aaral sa Far Eastern University sa Moraita, Maynila. Sa kanyang kabataan, ang kanyang murang isipan ay nahubog sa panonood ng mga pelikula ng mga itinuturing na reyna ng kanilang panahon, sina Gloria Romero, Susan Roses, at ang kapatid nitong si Rosemary Sonora. Ang kanilang husay, karisma, at ang mahikang hatid nila sa pinilakang tabing ang nagsilbing mitsa sa kanyang pangarap na balang araw, ay tahakin din ang landas ng pag-arte. Sila ang mga bituing nagsilbing gabay sa kanyang ambisyon na makilala sa mundong kanyang hinahangaan. Ang pangarap na ito ay hindi na natiling isang panaginip lamang. Sa pagsisimula ng dekada 60, sinimulan ni Marisa ang kanyang paglalakbay sa industriya ng entertainment sa pinakamababang antas bilang isang extra. Ang pagiging extra ay isang karaniwang panimula para sa maraming nagnanais maging artista. Isang paraan upang masilayan ang takbo ng produksyon at makakuha ng karanasan. Noong 1962, nabigyan siya ng isang maliit, ngunit makabuluhang papel sa pelikulang Dansorama, na pinagbidahan ng kanyang mga idolo na sina Susan Roses at Jose Marie Gonzalez. Bagamat maliit ang kanyang partisipasyon, ito ang nagbukas ng pinto at nagbigay daan sa katuparan ng kanyang mga mitiin. Sa likod ng nagsisimulang pangarap na ito ay ang walang sawang suporta ng kanyang mga lolo at lola, sina Peter at Remedios. Sila ang humimok sa kanya na huwag sumuko at ipagpatuloy ang landas na kanyang nais tahakin. Ang kanilang pagtitiwala at suporta ay naging pundasyon ng kanyang determinasyon na magtagumpay sa isang napakakompetitibong industriya. Pag-usbong ng karera at paghubog sa imahen ng kontrabida. Pagsapit ng 1966, nagsimulang mamukadkad ang karera ni Marisa. Mula sa pagiging extra, nabigyan na siya ng mas malalaki at mas mahahalagang papel. Isa sa mga pelikulang nagmarka sa yugtong ito ng kanyang karera ay ang Dalawang Komander sa WAC, kung saan nakasama niya ang mga haligi ng komedya na sina Dolphy at Chiquito. Sa proyektong ito, napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang natural na galing at profesionalismo. Naging maganda ang feedback sa kanyang pagganap at dito rin siya binigyan ng palayaw na panyang, isang termino ng paglalambing mula sa kanyang mga katrabaho
na nagpapakita ng magaan niyang pakikisama sa kabila ng mga seryosong papel na kanyang gagampanan sa inaharap. Matapos nito, sunod-sunod na ang mga proyektong dumating para sa kanya. Ang mga huling taon ng dekada 60 at unang bahagi ng dekada 70 ay naging saksi sa kanyang mabilis na pag-angat. Ang kanyang filmografya sa panahong ito ay nagpapakita ng kanyang kasipagan at ng tiwala ng mga producer sa kanyang kakayahan. Kabilang sa mga pelikulang kanyang ginawa ay ang mga sumusunod: 1967, Death Trap, Karate Kid, The West and the West, Usigin ang Maitim na Budhi, Lovers Park, Pambihirang Tatlo, at Deadly 7. 1969, Ipaglalaban Kita, Hari ng Samurai, The Wild and the Sexy, Hari ng Ninja, Lapid Brothers, at Vendadora. 1970, Inside Job, Agent Silencer, Ang Pitong Brasi Race, The Skydivers, Igorota Squad, at Daigdig ng Mga Halang. 1971, Boy Poplat, Master Key, at Tag-Araw. Sa panahong ito, unti-unting nahubog ang kanyang imahen bilang isang epektibong kontrabida. Ang kanyang matapang na ekspresyon, matikas na tindig, at kakayahang maghatid ng mga linyang may bigat at panganib ay naging perpekto para sa mga papel na antagonista. Ang kanyang pisikal na anyo ay naging isang mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng kanyang mga karakter. Madalas siyang makita sa pelikula na nakasuot ng maikling palda, miniskirt, may makapal na kolorete sa muka, malalaking hikaw, at kulot na buhok. Ang itsurang ito ay naging kanyang trademark o tatak, isang biswal na representasyon ng mga babaeng palaban, mapang-api, at puno ng kumpiyansa na kanyang binibigyang buhay. Ang imaheng ito ay tumatak sa isipan ng mga manonood at nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga pangunahing kontrabida ng kanyang henerasyon. Mga natataning pagkilala at pagtahak sa internasyonal na entablado. Dahil sa kanyang angking ganda at kakaibang karisma, napansin si Marisa Delgado hindi lamang sa lokal na industriya. Noong 1968, isang pambihirang oportunidad ang dumating nang siya ay kunin ng Playboy, isang kilalang internasyonal na men's magazine, upang maging modelo. Ang kanyang paglabas sa magazine ay isang makasaysayang pangyayari. Itinanghal siya bilang kauna-unahang Filipina na nag-pose para rito. Sa isang lipunang higit na konserbatibo noong panahong yon, ang kanyang desisyon ay isang hakbang na maituturing na mapangahas, progresibo, at nagpakita ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang husay sa pag-arte ay hindi nanatili sa panlabas na anyo lamang. Pinatunayan niya na sa likod ng isang magandang muka ay mayroong isang seryoso at dedikadong aktres. Noong 1972, nakamit niya ang kanyang unang malaking pagkilala bilang aktres nang manalo siya bilang Best Supporting Actress sa prestiyosong FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, para sa kanyang pagganap sa pelikulang Lumuha Pati Mga Anghel. Ang parangal na ito ay isang patunay na kinikilala ng industriya ang kanyang talento. Hindi pa rito natapos ang kanyang tagumpay. Nang sumunod na taon, 1973, muli niyang naiuwi ang parehong parangal, ang FAMAS Best Supporting Actress, para naman sa pelikulang Till Death Do Us Part. Ang magkasunod na pagkapanalo ay isang pambihirang tagumpay na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang dekalibreng aktres. Ang mga parangal na ito ay nagpahiwatig na hindi siya isang artistang maligaw lamang sa industriya, kundi isang tunay na alagad ng sining,
na nag-aalay ng buong dedikasyon sa bawat papel na kanyang ginagampanan. Bukod sa kanyang mga panalo, nakatanggap din siya ng maraming nominasyon mula sa iba't ibang award-giving bodies. Kabilang dito ang mga nominasyon sa FAMAS para sa mga pelikulang Isang Gabi, Tatlong Babae, 1975, Ang Tatay Kong Nanay, 1979, at Sa Akin Pa Rin Ang Bukas, 1980. Na-nominate din siya sa Gawad Urian Awards, isa sa mga pinakarespetadong samahan ng mga kritiko, bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Ligaw na Bulaklak, 1977. Ang kanyang talento ay umabot din sa pandaigdigang manonood. Noong 1972, nagkaroon siya ng pagkakataong makasama sa isang international production, ang pelikulang The Big Birdcage. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang si Sirena at nakasama ang mga Hollywood stars na sina Pam Grier, Anitra Ford at Sid Haig. Nakasama rin niya ang mga kapwa Pilipinong aktor na sina Vic Diaz at Zeneida Amador, na kilala rin sa kanilang mga pagganap sa mga banyagang pelikula. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng exposure sa international movie scene at nagdagdag sa kanyang kahangahangang portfolio. Paglalakbay sa telebisyon at mundo ng negosyo. Sa pagpasok ng dekada 80 at 90, habang nagbabago ang tanawin ng entertainment, ipinakita ni Marisa ang kanyang kakayahang umangkop. Mula sa pelikula, matagumpay siyang lumipat sa telebisyon. Lumabas siya sa matagumpay na soap opera na Analiza at sa sitcom na Duplex ng GMA7. Ang kanyang presensya sa telebisyon ay nagpatuloy sa mga sumunod na dekada, kung saan naging bahagi siya ng maraming sikat na serye sa dalawang pangunahing network. Sa ABS-CBN, nakita siya sa mga programang tulad ng Once Upon a Time, Kampanerang Kuba, Maging Sino Ka Man, Hiram na Muka, at sa kinagiliwang serye na Be Careful with My Heart. Sa GMA Network, naging bahagi siya ng mga proyektong Kamandag, Full House, Ikaw Sana, Panday Kids, Bantatay, Blusang Itim, at Luna Blanca. Ang kanyang patuloy na paglabas sa telebisyon ay nagpapanatili sa kanyang kaugnayan sa mga mas batang henerasyon ng manonood. Noong dekada 70, habang aktibo pa rin sa pag-arte, nadpa siya si Marisa na subukan ng mundo ng pagnenegosyo. Nagtayo siya ng isang recruitment and talent agency na nagpapadala ng mga entertainers sa ibang bansa. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng kanyang talino hindi lamang sa siming, kundi pati na rin sa komersyo. Sa panahong ito, pansamantala siyang nabawasan sa limelight upang bigyang pansin ang kanyang negosyo. Bagamat paminsan-minsan, ay nakikita pa rin siya sa mga proyekto sa telebisyon. Katuparan ng isang pangarap, ang pagbabalik eskwela. Isa sa mga pinakahinahangaang kabanata sa buhay ni Marisa Delgado ay ang kanyang pagtupad sa isang matagal ng pangarap, ang makapagtapos ng kolehiyo. Noong kanyang kabataan, isa sa mga mitiin niya ay ang makakuha ng diploma na maisasabit sa kanilang tahanan, isang bagay na laging ninanais ng kanyang mga magulang. Subalit dahil sa naging abala siya sa kanyang umuusbong na karera sa showbiz, ang pangarap na ito ay pansamantalang na isang tabi. Ngunit para kay Marisa, walang edad ang humahadlang sa pag-abot ng kaalaman. Sa edad na mahigit 60, nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral. Ang kanyang motibasyon ay hindi lamang para sa sarili. Nais niyang maging inspirasyon sa kanyang mga anak at apo. Gusto niyang ipakita na ang edukasyon ay para sa lahat at isang mahalagang pamana na hindi mananakaw ni Numan. Pumasok siya sa University of the Visayas sa Cebu at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management. Ang pagpili niya sa kursong ito ay hindi basta-basta. Ito ay may direktang kaugnayan sa kanyang naging negosyo
at nagpapakita ng kanyang pagnanais na mas mapalalim ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng isang organisasyon. Noong Marso 2016, sa edad na 65, matagumpay na nagmartsa si Marisa Delgado bilang isang ganap na college graduate. Ang kanyang tagumpay ay naging balita at nagsilbing inspirasyon sa marami. Siya ay isa sa pinakamatandang artista sa industriya na nakapagtapos ng kolehiyo, isang patunay ng kanyang katatagan, disiplina, at walang sawang pagnanais na matuto. Buhay pamilya, legasiya, at kasalukuyan. Bagamat bukas ang kanyang profesional na buhay sa publiko, pinanatili ni Marisa na pribado ang kanyang personal na buhay. Siya ay ina ni Yvonne Garcia na naging isang binibining Pilipinas finalist noong 1987 at Siegfried Garcia na panandaliang naging child actor sa palabas na Kaluskos Musmos. Sa kasalukuyan, sa edad na mahigit 70, nananatiling malusog at aktibo ang batikang aktres. Kabilang siya sa isang samahan ng mga klasikong artista, kung saan kasama niya ang kanyang mga matatalik na kaibigan sa industriya tulad din na Divina Valencia, Imelda Ilanan, Dexter Doria at Lisa Lorena. Ang kanilang grupo ay aktibong nangangalap ng pondo upang magsagawa ng mga proyektong pangkawang gawa, isang paraan ng pagbabalik biyaya sa komunidad. Ipinagmamalaki ni Marisa ang lahat ng kanyang nakamit sa buhay. Higit sa mga parangal at tagumpay, ang kanyang kaligayahan ay nasa simpleng mga bagay, ang makasama ang kanyang mga apo at pamilya. Mahilig siyang magbasa ng mga inspirational books, isang gawain na nagpapakita ng kanyang patuloy na pagkauhaw sa bagong kaalaman. Ang kwento ni Marisa Delgado ay hindi lamang salaysay ng isang artista, kundi isang testamento sa katatagan, pag-angkop at walang hanggang pagnanais para sa pag-unlad. Mula sa isang nangangarap na dalaga, naging isa siyang ikonikong kontrabida, isang mapangahas na modelo, isang award-winning na actress, isang negosyante, at isang inspirasyon para sa edukasyon. Siya ay isang tunay na hiyas ng industriya, isang babaeng karapat-dapat, hangaan at tularan.